Si Francis Leo Marcos, aka FLM, trending ngayon. Hindi dahil sa live stream o content niya, kundi dahil sa traffic violations. Noong una, nasuspindi lang ng LTO ang kanyang lisensya ng 90 days. Pero kalaunan, na-revoke ng tuluyan at hindi na siya makakapagmaneho ever. Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. So, ano ba talagang ginawa ni FLM? Isa, distracted driving. Maraming video na hawak ang cellphone habang nagdadrive. Ikalawa, seatbelt violation. Hindi nakasabit kahit basic safety ito. Ikatlo, overspeeding. But as you see, I'm running at the incredible speed of 180 km/h. Labis sa city limits. Grabe. Pakita mo saan na kung gaano tayo kabilis. Ayan o. Dude. Ito mo. Ayan. At the incredible speed of 180. Ikaapat, unauthorized plate. Customized plate not issued by LTO. So bakit humantong sa pagkaka-revoke ng lisensya? Si FLM hindi nag-attend sa LTO show cause hearing kahit ipinatawag siya. Imagine, may official document na tapos hindi mo pinapansin. Ito ang nagpalala sa kaso at ngayon nag-viral na ang confrontation sa social media. At dahil dito, ikinagalit ito ni FLM at nagsimulang gawan ng content si LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Ito yung likod. Okay. O, ito yung front, Lacanilao. Ayan. Ayan. Lacanilao na kupal. Na halos araw-araw niyang tinitira. Kay Chief Lacanilao, total, kinall out mo rin lang naman ako. Tinawag pa niya itong roll-on dahil sa ulo nito. Itinatanggi niya na hindi daw peke ang plaka niya at hinahamon pa niya ito na i-verify ang plaka niya. Malamang hindi na naman naintindihan ni FLM ang violation niya at pinairal na naman ang init ng ulo at pagiging influencer at nagngaw-ngaw sa social media tungkol dito. Ang akala niya ay yung number sa plaka ang peke na sinasabi ng LTO, pero ang puting plaka sa likod ng sasakyan ang issue dahil hindi ito authorized ng LTO dahil hindi pa kinukuha ni FLM ang plaka niya sa LTO. Ibig sabihin, yung white plate sa likod ng sasakyan niya ay pinagawa niya lamang kung saan. Marami ding vlog si FLM na kung saan hindi siya nagsusuot ng seatbelt, kaya parang siya na rin talaga ang naggayat ng bawang at sibuyas na ipanggigisa sa sarili niya. Nagpalusot pa siya na nasa subdivision lang naman siya kaya hindi siya nag-seatbelt. Wala ako sa National Highway. Pag nasa loob ka ng subdivision at wala ka sa National Highway, wala namang nanguhuli dito, wala namang pulis. Kasi subdivision yun. Kahit hindi ka mag-seatbelt, gusto mo tumayo ka pa, lumabas ka pa sa kalsada mo, mag-twerk ka pa. Pwede yun. Basta nando ka lang sa loob ng subdivision mo. Saan niya nakuha na okay lang yon? Meron yata siyang sariling batas trapiko sa ginawa niyang kulaong world, kahit kitang-kita naman na hindi ito sa loob ng subdivision. At dahil maraming ginawang content si FLM against Lacanilao, syempre nakarating ito kay Lacanilao. Pero bilang public official at professional, hindi niya ito pinapatulan. Hindi siya bumaba sa level ni FLM. Sinabi pa niya na animal advocate siya, na sa kanila sa Batangas, pag may asong nababang-aw ay pinapagamot nila. Oo. Kaya sa amin po
ano lang, hindi namin pinapatulad. Saka ano po ako animal advocate po ako Yun pong mga, sa amin sa Batangas, yun pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Nangangagat ako. Arr! Nangangagat ako. Arr! Para sa kaalaman ng iba, ang asong nababangaw ay ingay ng ingay pero walang saysay ang sinasabi, naghahabol ng atensyon, nagwawala o nagpapansin dahil nasa pool o natamaan. Parang aso na kumakahol pag nababad o nababasa. Maingay, magulo, hindi makapali, o kaya ay nauulol. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na niya binabanatan si Makagago dahil hindi niya ito kaya. Kaya si Asek Lacanilaw na lang ang pinagbalingan niya. Sa dami ng kabulustugan ni Norman Gusgusin, patong-patong na ang haharapin niyang kaso at ramdam na niya na parating na ang warrant niya kaya naghahanda na siya. Mahuhuyo daw tayo. Kasi tama, totoo. Na-verify nung ating mga abogado na yung 4 yung ikinaso sa akin. Sa ano? 4 dito sa ano sa Parañaque. Yung 3 may mga parating na hearing. Yung isa nagkaroon ng hearing November and December 2. Hindi ako nakarating. So, for resolution na yon, malamang Malamang, malapit na din siyang madonat sa kulungan. Donatin mo ako.